Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Welcome to Life Guide Ministry. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa The Great Tribulation o ang malaking pagsubok. Marahil narinig niyo na po ang mga pagdating ng malaking pagsubok o Great Tribulation, pero hindi niyo nauunawaan kung ano ba ang tungkol na dito. Alam niyo po, ang Great Tribulation ay isang panahon na pinaplano ng Diyos noon pa at nalalapit na maisakatuparan. Ito ay ipinahayag mismo ng Diyos na si Jesucristo sa Mateo 24:21 at ganito pagkakasabi po, sapagkat sa mga panahong iyon, makararanas ang mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganon kahit kailan. Yan ang sabi ng Panginoon. Pansinin natin na ang malaking pagsubok na ito ay hindi pa nangyayari sa history mula pa noon. Kaisa-isa ito at hindi na mauulit pa kapag natupad na. Ito ay naitala din sa aklat ni Daniel, propeta, sa 12:1. Ganito pagkakasabi, at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyayari kailanman mula na magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Bakit ba mangyayari o pangyayarihin po ito ng Diyos ang isang napakabigat na pagsubok na ganito? Dahil po dito sa panahong ito, ibubuhos ng Diyos ang kanyang pot o galit doon sa mga taong rebelde, doon sa mga taong tinanggihan si Kristo, doon sa mga taong hindi nananampalataya sa Diyos. Sila ay hahatulan po. Binibigyan pa kasi sila ng panahon at napakahabang panahon para nang sa ganon ay makapagbago po sila ng isip patungkol sa kanilang ugnayan o pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang isa pong layunin nito, o isa pang layunin, ay upang matupad ang kanyang plano at gawain para naman sa bansang Israel. Sapagkat ayon po sa Daniel 9:24, ang layunin ng Diyos ay para tigilan nila ng Israel ang pagrebelde sa Diyos, para mapatawad ang kanilang kasalanan, para mapairal ng Diyos ang walang hanggang katuwiran, para matupad ang pangitain at propesiya at para maihandog na muli ang templo sa Diyos. Ito ay pagtutuwid po, paglilinis at pagpapanumbalik ng Israel mula sa pakikipagsundo or muli, I should say, sa pakikipagsundo o bigkis ng tipan sa Diyos. Ganito pagkakasabi ng Diyos din sa Ezekiel 20:37, susupiling ko kayo sa Israel para sundin ninyo ang aking tipan. Ang detalye naman tungkol sa Great Tribulation ay matatagpuan natin sa aklat ng Apokalipsis o Revelation. Now, Revelation means unveiling o pag-alis ng tabing upang matunghayan o makita ang preview ng darating na kaganapan sa hinaharap. Dito makikita ang pagsasalarawan ng matinding galit o puot ng Diyos na ibubuhos dito sa lupa. Ang mga kaibigan, ang kapigatian ito ay mas malala pa kaysa sa anumang bagay na inyong nabalitaan, narinig, nakita o naranasan sa inyong tanang buhay. Walang sinabi ang signal number 4-5 ng bagyo, famine, earthquake, malaking tsunami o pandemic na ating naranasan kamakailan. Kagimbal-gimbal o kakilakilabot ang mangyayaring naihayag sa aklat ng Revelation o mga pahayag. Wala itong katulad, kaibigan. Binigyan tayo ng larawan sa aklat ng Revelation upang maunawan at mahanda ang mga tao para sa kaligtasan ng buhay at kaluluwa. Ngayon, ating isa-isahin ang mga judgments o paghusga ng Diyos na ibubuhos sa sangkatauhan at sa mundo sa araw ng malaking pagsubok na sinasabing yan. May 30 specific series of events magkakasunod, no, na mangyayari.
Ang tatlong magkakadugtong na pangyayari ay tinatawag na una, 7 selyo o seals, 7 seals. Ang ikalawa, 7 trumpets o trumpeta. At ang ikatlo, pangyayari ay ang 7 bowls o mangkok. At ang lahat ng ito ay paghuhukom, judgments. Now, kamukhain ito ng mga salot o na ibinuhos ng Diyos sa Exodus doon sa laban sa Egyptians. Ngunit ang mga sakunang mangyayari ay mas nakakakilabot at mas nakakapinsala pa ng higit na malaki. Sabi sa Mateo 24:22, kung hindi paiikliin mo ng Diyos ang panahon yun, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. Mapapansin natin na yung ginawang salot sa noon ng Diyos sa Old Testament sa Egypt ay para sa Egyptians lang. Pero ito ay pangkalahatan, pangmundo, no, na paghuhukom. Kaya wala mang sino man ang ligtas dito, no, na kung saan ay sumasalungat at tumatanggi sa Diyos. Now, una nating tunghayan at silipin ang panimula sa pagbubukas ng 7 selyo o 7 seals sa pangitain ni Apostol Juan doon sa Revelation chapter 5. Na ibahagi na may hawak na rolyo o scroll ang Diyos Ama at ito ay may 7 selyo. No? Yung 7 seals. Sinulat ni Juan ang ganito, pagkatapos nito nakita ko ang nakarolyong kasulatan na hawak-hawak ng nakaupo sa trono sa kanang kamay niya. May nakasulat sa magkabilang panig dito at may 7 selyo para hindi mabuksan. Revelation chapter 5 verse 1. Ang scrolls na ito o balunbon ay naglalaman ng paghuhukom nga ng Diyos. Sa kanyang trono naghahanap ang amang Diyos kung sino ang makapagbubukas ito. Ngunit walang makitang karapat-dapat na magbukas ng selyong ito kung hindi si Jesucristo. Kaya nagdalamhati si Juan na walang makapagbukas dito. Ngayon, ayon sa pahayag 5:5, sinabi ng isang elder doon kay Juan, Juan, huwag kang umiyak. Dahil si Jesus na tinaguri ang leon mula sa lahi ni Juda, ang anak ni David, ay nagtagumpay at karapat dapat siyang magtanggal ng 7 selyo upang mabuksan ang kasulatan. Pagkatapos, nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay pero nakatayo na sa pagitan ng mga namumuno at ang tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Lumapit ang tupa sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay na nakaupo roon. Verses 6 and 7. Ito ang larawan ni Jesucristo, ang tupa na pinatay at siya din ang leon ng paghukom. Ibig sabihin, si Jesus na pinatay sa krus para tubusin ang kasalanan sa libutan sa kanyang naunang pagdating, ay siya naman ang magiging judge o hukom sa kanyang ikalawang pagdating. Siya lamang karapat-dapat na maghukom sa mundo. Ayan ang pahayag sa John 5:22. Sinimulang buksan ni Jesus ang selyo sa chapter 6 ng Apokalipsis o Revelation at ito na, mga kaibigan, ang umpisa ng paghuhukom. Ayon kay Apostol Juan, sa pahayag 6 verse 1, nakita ko tinanggal ng tupa si Jesucristo ang una sa 7 selyo ng nakarolyong kasulatan. At narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa 4 na buhay na nilalang. Halika, sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Nang binuksan na ang unang selyo, nakita ni Juan ang isang puting kabayo. Ito po ang tinatawag na o sinasabing paglitaw ng Antikristo o laban kay Kristo. Ganito mababasa, ang nakakasakay sa puting kabayo ay may hawak na pana
Binigyan siya ng kapangyarihan, binigyan siya ng korona, at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Ang puting kabayo ay simbolo ng isang konkistador. Ang pana ay simbolo ng kapangyarihan. At ang ibig sabihin ng korona ay paghahari. Ang nakasakay sa kabayo ay tinutukoy na anti-Kristo o laban kay Kristo. Maraming anti-Kristo na dumating sa mundo. May malaking anti-Kristo, may maliit. Ibig sabihin, sino man sa iba't ibang panahon na laban o sumasalungat kay Kristo ay anti-Kristo. Kaya nga sila tinawag na anti, no? Sapagkat salungat sila, laban sila, kontra sila kay Kristo. Kahit sino mang tao, maging ikaw, kung ikaw ay kontra kay Kristo, tatawagin kang anti-Kristo. Sino man tao na sumasalungat, tumatanggi, lumalaban o kumokontra, yan ang sinatawag na anti-Kristo. Ngayon, sa panahon ng malaking pagsubok, yung malaking anti-Kristo, no, ano ang gagawin dito? Ito ang ilang palatandaan, mga kaibigan, sa mga bagay na gagawin niya sa panahong iyon. Una, pagpapanggap siya na siya ang Mesiyas. Gagayahin niya si Kristo, siya ang peking Mesiyas na pakanan ni Satanas. Galing kay Satanas ang kanyang kapangyarihan. At ito ang tinutukoy na Jesus sa Juan 5:43. At gayon din sa Daniel chapter 8:25, na ang sabi ay ganito, dahil sa kanyang kakayahan, magtatagumpay siya sa kanyang pandaraya. Ipagmamalaki niya ang kanyang sarili at maraming tao o kanyang papatayin na walang anumang babala. Lalabanan niya pati ang pinuno ng mga pinuno. Pero lilipulin siya, hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa Thessalonians, or 2 Thessalonians chapter 2:4b, uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal niya ang sarili niya bilang Diyos. Marami siyang malilinlang sapagkat sa tulong ng huwad na propeta, false prophet o propeta ni Satanas, na may kapangyarihang gawa na kagilagilala sa mga himala, tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit, Revelations 13:13-14, dadalhin niya ang mga tao upang sambahin ang anti-Kristo na nasasaad. Maraming mamamangha at iisipin siya na nga ang Mesiyas. Itatatag niya ang kanyang sarili upang kontrahin si Kristo at ang kanyang mga tagasunod. Ikalawang bagay, aangkinin niya na isa siyang tao ng kapayapaan. Man of peace daw siya. Magdadala siya ng kuno ng kapayapaan at susunod sa kanya ang buong mundo. Hahanga sa kanyang galing at abilidad ang marami. Imagine isang leader na finally mag-unite ng buong mundo at magdadala ng kapayapaan lalo na sa bansang Israel. Pansamantalang titigil ang giyera at awayan. Pipirma siya ng kasunduan sa loob ng 7 taon sa Israel, ngunit sisirain din niya ito sa loob lamang ng 3.5 taon. Ganito ang pahayag sa Daniel 9:27, no? Propeta. Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito ron hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. Kaya, mga kaibigan, be warned. Ang kapayapaang kaloob niya isang palabas lamang upang marami ang malinlang. Kunwari, he is a man of peace, ngunit tandaan siya ay anak ng at kampo ng pakanan ni Satanas. Si Satanas ang fallen angel na isang murderer, galit sa katotohanan, likas na sinungaling at source of all lies. John chapter 8:44. Kaya ang appearance of peace ay paraan lamang upang maraming taong maniwala at pagtitiwala sa kanya. Patapos niyang sirain ang kasunduan ng peace treaty, distraction ang nag-aabang at darating. Ikatlo, siya ang hari
na magtatatag ng kasuklam-suklam na paninira, abomination of desolation. Ipinahayag sa 2 Thessalonians chapter 2, 3 and 4. Ang ganito, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng swail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin niya ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ito naman ang pahayag sa Mark 13:14. No? Ngunit kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na nakatayo sa dakong hindi niya dapat kalagyan, kung magkagayo dapat nang tumakas sa mga bundok ang mga nasa Judea. Tandaan, uupo ang pangangahas na gagawin nitong false Messiah sa templo ng Diyos at magpapakilala siya ang Diyos. Now, susunod, gagawa siya ng lahat ng uri ng kababalaghan at paniniwalaan siya ng mga mamapahamak. Ganito sabi sa 2 Thessalonians 2:9-12, ihahayag ang taong masama na taglayang kapangyarihan na Satanas. Gagawa siya lahat ng uri na nakakalinlang na himala, kababalaghan at kabanghamangang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng padaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil sa ayaw nilang pahalagahan ang katotohanan ng makapagliligtas sana sa kanila. Kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalilang para maniwala sila sa kasinungalingan. Nang sa gayon, maparusaan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpapakaligaya sa kasamaan. Sa makatuwid, marami tao malilinlang sa panahong yan. Sila ang tuluyang mapapahamak sa pagsama at pakikipag-isa sa kasamaan ng anti-Kristo ng ito. Susunod, bibigyan siya ng kapangyarihang mandigma. Sinabi sa pahayag 13, 7-8, hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo sa anumang angkan, lahi, wika at bansa. In other words, worldwide leader ito. Pinagkalooban siya na makipagdigma at wasakin ang buhay ng mga saints o banal. Ito yung mga taong lumapit at tumanggap kay Kristo during the tribulation period na yan. May matinding persecution laban sa mga hindi sasamba o susunod sa anti-Kristong ito, sa beast, sa halimaw. Nais niyang maghari sa buong mundo at wasakin lahat ng mga sumusunod kay Kristo at gayon din ang bansang Israel. Now, susunod na selyo, no? Binuksan ni Jesus ang ikalawang selyo, Revelation 6 verse 4. Ito ang hatol sa pamamagitan ng pulang kabayo naman. Yung una, puting kabayo. Ito, pangalawa, pulang kabayo naman na hatol ito. Ito ang malaking digmaan. Ayan ang palatandaan sa pulang kabayo. Malaking digmaan ito. Ganito ang sabi, at lumitaw ang isang pulang kabayo. Ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang mapagsimula ng digma sa mundo at magpatayan ang mga tao. Mga kaibigan, dala ng false messiah ang layunin niya lupigin ang mundo, kung kaya at pasisimulan niya ang malaking digmaan at kasiraan. Ito ang dahilan kung bakit pula ang kulay ng kabayo. Ito ay simbolo ng dugo. Ito na nga ang mga tandang ibinigay ni Jesus sa Mateo 24, na magkakaroon ng mga giyera. Hindi magiging mabuti talaga ang buhay sa mundo gaya ng akala ng marami, kundi pasama pa nga. Huwag bang akala na bubuti ang mga bagay-bagay sa lupa. Mga kaibigan, kaya kailangan maghanda tayo. Buksan natin ang ating puso't isipan sa mga pahayag ng Diyos. Susunod, binuksan ni Jesus ang ikatlong selyo. Ayon sa Revelation 6, 5-6. Ito naman ang hatol sa pamamagitan ng itim na kabayo. Ito ang malaking tagutom. Yan ang kahulugan ng itim na kabayo. Malaking tagutom na paghuhukom. At ganito sabi, nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan.
May naririnig akong parang tinig mula sa apat na buhay na nilalang at sinabi sa nakasakay sa kabayo, itaas ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod at gayon din ang presyo ng 3 kilo ng harinang cebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. Na ang itim na kabayo ay nagpapahayag ng tagutom. Yun ang palatandaan. Ang sakay ng kabayo ay may dalang timbangan. Simbolo ng pagrarasyon, rationing. Ang pagkain ay irarasyon. Ang 1 araw na sweldo, ang mabibili lamang ay 1 kilo na harina. Sapat lamang sa kakanin ng isang tao. Kung may pamilya ka, tiyak na magugutom at hindi kasi ang pagkain para sa lahat. Sa panahon na yun ng gera, limitado ang productivity at ekonomiya. Malawakan ng immobilization ng mga lahat ng bagay, kagaya transportation, kaya hindi may dideliver ng mga pagkain sa mga tao, magugutom ang buong mundo. Ayon sa Matthew 24, verse 19, hindi naligid sa atin ang epekto ng digmaan. Ano ba epekto ng digmaan? Gaya ng nangyayari sa nararanasan ngayon natin sa mundo. Inflation. Ano ba yun? Gaya ng nangyayari, gawa ng gera, sa pangkasalukuyan ngayon sa Europa, Ukraine, apektado ang mundo. Ang mga trade routes ay napuputol o barado, lalo na malapit sa mga apektadong lugar ng gera. Nagmamahal tuloy ang bilihin. Kapag tumaas ang gas, tataas natural ang mga bilihin. Ano mangyayari? Kung worldwide yung gera, yun, sa Europa lang ngayon, isang lugar lamang yun, apektado na halos lahat. No? Ito worldwide gera o digmaan, idadala nitong false messiah ito. Natural, ang mga supply ng mga pangailangan ay apektado. Pagkawala ng trabaho, gawa ng hindi gumagalaw ang ekonomiya at may kaguluhan. Ano ang mangyayari? Kaya nga, black horse gutom ang mangyayari. Hindi maitatransport ang mga crops, no? Gaya na nangyayari sa Europa ngayon sapagkat binobomba nga. Marami tuloy na bansa nakadepende doon sa mga crops na yon ay nakukulangan ng supply. Batas kasi ng ekonomiya na if supply is low, price will rise. Okay? So sa Great Tribulation, mga kaibigan, isip-isipin natin, mas malawakan ang mangyayaring inflation o pagtaas ng bilihin. Kaya marami ang magugutom. Sa aking tantya, dito papasok ang false messiah na ito, na atasan niya ang lahat ng tao na magpatatak ng kanyang pangalan o numero na 666 sa kamay o sa noo. Dahil ang markang ito ay simbolo ng loyalty o pagsunod sa kanya. Lahat ng tao ay ididiman niyang sumamba sa kanya. Ganito ang sinabi sa pahayag 13 verse 16. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanyang kamay o sa noo. At sino mang walang tatak o marka niya ay hindi makikinabang o sa ekonomiya na pakana niya. Paano ka magtatrabaho? Saan ka magtatrabaho? Kontrolado niya ang lahat. Paano ka bibili, kakain o magbibenta? Paano ka hahanap ng gamot, bayad sa tubig, pa-ospital? Noong COVID pandemic nga, mga kaibigan, kahit paano ay may stimulus o support o pabuya at hindi required mo patatak. May tumutulong. Pero sa panahon ng malaking pagsubok, sino ang tutulong sa mga walang tatak o ayaw magpatatak? Binuksan ni Jesus ang ika-4 na selyo. Revelation 6:8. Ito ang hatol sa pamamagitan ng maputlang kabayo. Okay, maputla na kabayo. Ito ay simbolo ng malaking salot. Ganito ang pahayag. At nakita ko ang isang maputlang kabayo. Ang pangalan na nakasakay ay Kamatayan. At kasunod dito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang ika-4 na bahagi ng populasyon sa mundo sa pamamagitan ng digmaan nga, gutom, sakit at mababangis na hayop. Ang maputlang kabayo ay kulay ng kamatayan, mga kaibigan.
Ayon sa sinabi, 1/4 ng tao sa mundo ay mamamatay kapag bukas ng selyong ito. Ayon kay sa isang mangangaral na si Adrian Rogers, makikita ang chain reaction na mangyayari. Ang kasalanan ay nagdadala ng pagkamuhi. Ang pagkamuhi ay nagbubunsod ng giyera. Ang giyera ay nagdadala ng tagutom. Ang tagutom ay nagdadala ng kamatayan, at pagkatapos, ano ang mangyayari? Impyerno ang tungo kung nagpasakop sa Antikristo, sa false Messiah, o nagpatatak. Ang pagkatapos ng giyera ay nagdadala rin naman ng higit na kamatayan, gaya ng epidemya, bunga nito. Ang giyera ay isang malaking uri na salot sa tao. Kasunod nito ang mga sakit dahil scarce ang resources. Sadyang marami ang mamamatay. No, hawa-hawa na. Pati na ang mga animals can be used for war purposes sa panahon, sa palagi ko ng Great Tribulation. Ayon sa Bible commentary or commentator, ang beast o hayop na tinutukoy dito ay anong mga hayop. Hindi lamang yung mga mababangis gaya ng tigre, leon o leopard. Tinataya na ilang commentator na nagpapasabi na kasama dito ang mga salot na daga. Ang mga daga daw ay kasama sa tagutom at mga salot. 1/3 na nga ng population sa Europa or Europe, ilang panahon na nakararaan, ay gawa ng dala ng sakit ng mga daga. Ito ang Black Death sa Europa noong 18th century, naggawa ng salot. Isang infectious fever na nagmula sa bacterium Yersinia pestis. Ang salot ay dala ng mga daga at inilipat sa tao sa kagat ng infected fleas. Maaring pawalan ang mga ganitong uri ng salot sa malaking pagsubok. Mga kaibigan, talagang nakakilakilabot ang mga pangyayaring yan kapag dumating. Susunod, binuksan ni Jesus ang ikalimang selyo. Revelation 6:9-11. Ito ang hatol naman sa panawagan ng mga martyrs para sa hustisya. Ganito ang pahayag sa pangitain ni Juan. Nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas, "Panginoon, makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ng mga taong pumatay sa amin." Yan ang pagkakahayag ni Juan. Now, justice is the cry of the day for the suffering of mankind, especially persecuted martyrs of the faith sa panahon ng tribulation. Ang mga believers bago pa ang Great Tribulation ay aalisin ni Jesus sa event na tinawag na rapture. In other words, yung mga believers ngayon na mananampalataya kay Jesucristo na totoo sa puso nila, ay aalisin ni Jesucristo bago pumasok ang Great Tribulation. Kaya ang mga tinutukoy dito ay yung sa Great Tribulation na umihingi ng justice, na tapat na nagpahayag at nangaral ng salita ng Diyos, ay yung mga naligtas at nanalig kay Jesucristo sa panahon ng Great Tribulation mismo. Malaking presyo kasi ang ibinayad nila sapagkat naranasan nila ang kahirapan at persecution sa Great Tribulation bago sila nanalig kay Kristo. Kaya bago pa dumating yun, manalig ka na. Tatanggi silang tanggapin ang marka ng demonyo sapagkat na-realize nila totoo yung mga pinapahayag bago pa dumating ang Great Tribulation. Kaya tumanggi sila sa mark of the beast ng 666. Kaya resulta, sila ngayon ang target ng galit ni Satanas. Pahayag sa Matthew 24 verse 9. Panahon ng malaking persecution ang Great Tribulation. Tribulation. Ang gagamitin ni Satanas, mainly na pagpatay. Sa panahon yan ay decapitation o pagpugot ulo. Revelation chapter 2 verse 4. Maaring sa inyong bansa o lugar ay hindi niyo nararanasan o nababalitaan ang tungkol sa mga malawakang pag-uusig laban sa mga Kristiyano na tapat at nagpapahayag ng salita niya. Pero tandaan nyo, sasabihin ko sa inyo,
para ma-realize yun, may persecution na kahit ngayon. Itong nakaraang January 19, 2022, the non-denominational organization based in Netherlands presented its 2022 World Watch List, WWL, which ranks the top 50 countries where Christians experience the worst persecution for their faith. The survey, covering a period from October 1, 2020 to September 30, 2021, shows that from 2020 to 2021, that the persecution continues to rise, especially in Asian and African countries, and that the COVID-19 pandemic has further exacerbated discrimination. Pinalala pa ng COVID-19. According to its findings, thoroughly analyzed by the Independent International Institute for Religious Freedom, IRF, over 360 million people, 1 out of 7 globally, endured persecution and discrimination in their country last year. Over 5,898 Christians were killed. 5,110 churches were attacked or closed. Okay? 6,175 were Christians arrested without trial. And 3,829 were kidnapped. Sila ang mga martyrs sa kasalukuyan. Now, isipin nyo, lalo pa sa panahon ng Great Tribulation, no, marami magiging martyrs doon sapagkat hindi sila papatatak at hindi sila susunod sa false messiah yan, at sila ay mape-persecute at marami mamamatay. Hingi din sila ng justice, no? At yun ang nakita ni Juan sa kanyang pangitain. Now, susunod, binuksan ni Jesus ang ika-6 na selyo. Revelation 6:12-17. Ito ang hatol sa pamamagitan ng palatandaan sa langit. Ito ang malawakang pagkawasak. Isang uri ng paghahatol na malawakang pagkawasak na gagawin ng Diyos, papayagan ng Diyos. Ganitong payag, darito isang malakas na lindol. Ang araw ay naging maitim na katulad ng magaspang na damit na mabalahibo. Ang buwan ay naging katulad ng dugo. Ang bituin sa langit ay nahulog sa lupa katulad ng pagkakahulog ng mga bubot na bunga ng punong igos kung inuga ang isang napakalakas na hangin. Ang kalangitan ay nawalang katulad ng balumbong nilulun. Ang bawat bundok sa bawat pulo ay naalis sa kinalalagyan niya. At ang mga hari sa lupa, mga dakilang tao, mayayaman, mga pinunong kapitan, mga makapangyarihan, ang bawat alipin at bawat malaya ay nagtago sa kanilang sarili o ng kanilang mga sarili sa mga yungib at sa mga baton sa kabundukan. May malala na kaguluhan sa mundo at sa kalawakan, at ang puwersa ng kalikasan ay pawawalan laban sa mga rebelde sa Diyos. Tandaan, si Jesus ang may tangan ng lahat ng sansinukob. Ganito ang sinabi sa Colossians sa chapter 1 verse 15-16. No, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagat sa pamamagitan niya at para sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang di nakikita. Katulad ng mga espiritu naghahari at namamahala, mga espiritu namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo at sa pamamagitan niya ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Ngayon mga kaibigan, sana ngayon maayos ang takbo ng mga planeta, araw, buwan, mga galaxies at lahat ng mga laman ng kalawakan. Ito ay gawa na nga ng tangan ni Jesus sa kanyang kamay ang lahat ng bagay nito. Ang mangyayari, o ano kaya ang mangyayari kapag pinayagan ni Jesus ang mga bagay sa kalawakan na mawala sa kanilang orbit? Ma-displaced. Ibig sabihin, magulo ang kaayusan. Ano mangyayari? Magkakaroon ng malawakang lindol sa buong mundo
Alalahanin na nakalutang lamang ang mga continents sa ilalim ng lupa at ito ay anytime can shift sa kanilang mga boundaries na tinatawag ngayon na rings of fire. Yun ang mga boundaries. Magbabago ang push and pull ng mga gravity ng mga planeta, araw at buwan. Ang ilaw ng araw ay parang namumuong dugo o I should say ang buwan. At ang araw ay mawawala, ang sinag. Ang mga estrella sa langit ay babagsak, maaari mga asteroid ay tatama sa mundo. Sa Revelation 6:14 ay nagsasabi na parang scroll ang langit na tiniklop. Now, may isang pananaw o interpretation tungkol sa payag na ito na kapag daw ang nuclear device ay pinasabog, itutulak nito ang hangin palayo at magkakaroon ng vacuum doon sa pinagsabugan. Kapag balik ng hangin, biglang pagbalik, para itong binalumbo na ulap, pataas. Na sa pagsabog ng nuclear device, a large fireball is created. Everything inside of that fireball vaporizes, including soil and water, and is carried upwards. This creates the mushroom cloud that we associate with a nuclear blast, detonation, or explosion. Resulta, mga ito ay lindol. Uga ang kalupaan, may malakas na hangin dahil sa blast. Itim ang ulap para bang binalumbong papel at tatakpan ang araw, kaya susunod ang mga fallouts. Mamumula ang buwan kung tignan, babagsak sa lupa ang mga bagay-bagay na inakyat pataas. Sa lakas ng sabog ay paggalaw ng kalupaan, maaalis ang mga bundok o pulos sa kinalalagyan. Kaya it makes sense na magtatago ang lahat, kahit sino pa, sa mga ilalim ng lupa, kuweba at bato upang makaiwas sa fallout, no? Yung mga nakaligtas sa pagsabog. Kaya tandaan, nangyari na ang pagsasabog ng atom bomb sa Japan noong 1940s. Marami ang namatay. At pagkatapos ng pagkasabog na yan, yung mga natirang survivors namatay din because of the fallout. Lahat ng mga uri ng na sakit dala ng pagkasabog na ito ng radiation ay tumama doon sa mga natira at naiwang nabubuhay, kaya namatay din sila. Na ipinahayag sa Biblia na sa panahon yan, mananalangin ang mga tao sa bato, pero hindi sila tatawag sa Diyos. Isipin mo, kung ikaw ay naroon sa gitna ng mangyayaring yon, ano kaya ang gagawin mo? Kapag hindi ka nagimbal, ewan ko na. Okay, binuksan ni Jesus ang ikapitong selyo. Revelations 8:1. Ito ang hatol sa pamamagitan ng ikapitong anghel na binigyan ng trumpeta. Ito ang anunsyo ng paghuhukom ng langit. Ganito ang pahayag. Tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Pagkatapos nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng trumpeta. Ito ang senyas ng pagdating ng ikalawang yugto o round ng paghuhukom na tinatawag na trumpet judgment. Yun na una, seal judgment, 7 seals. Ito 7 trumpet judgment naman ang susunod. So hindi pa tapos, mga kaibigan. Bago natin talakayin ang trumpet judgment sa susunod na video, nais kong sabihin sa inyo ang ganito, kaibigan. Tiyak na darating ang great throne or great tribulation. Pero may lusot bago pa dumating ito, kung hindi mo pa nagagawa. At yan ay si Yesu Kristo. Tinatanong kita, kilala mo ba si Jesus? Siya yung unang dumating sa unang pagkakataon na tinatawag natin na Pasko. At siya rin yung napako sa krus para sa pagtubos ng kasalanan ng mga nananalig sa kanya at nagsisi. Subalit hindi nga lahat ay magsisisi, tatanggap at sasampalataya sa kanya. Kaya sa ikalawa niyang pagbabalik, umpisa sa Great Tribulation, siya na ang hukom. Hindi na tagapagligtas. Siya na mismo ang magiging hukom. Hindi na siya ang Savior. Huhukuman niya ang lahat ng tumanggi, sumalungat sa libre regalo ng kaligtasang kaloob niya sa unang pagdating niya. Habang may panahon pa, kaibigan, mabuting
pagkalimiin mo na ang kalagayan mo ngayon. Tawagin mo siya ngayon na. Talikuran mo na ang pagre-rebelde o pagtatanggi sa Diyos. Magsisi ka, humingi ng tawad sa Kanya at gawin mo, isuko mo ang buhay mo sa Kanya ngayon. Mababasa mo sa Biblia ang katiyakan ng pangako at kapatawaran at kaligtasan sa mga taong magsisisi at sasampalataya sa Kanya ngayon. Nandun yan sa Roma 3, Roma 10, Gawa 16:31, John 3:16 at marami pa. Pangako ng Diyos na sa mga magsisisi at sasampalataya kay Jesus ay sila'y papatawa at liligtas. Kaya gawin mo na bago pa abutan ka ng Great Tribulations. Walang nakakatiyak kailan darating yan. Maaaring ngayon, bukas, sa susunod na linggo o buwan. Anytime it can come. Nobody knows. Baka sabihin mo, Pastor, tinatakot mo ba ako? Hindi ako naniniwala sa reliyon na nananakot Kaibigan, natumbok mo. Oo, sadyang ipinahayag ng Diyos sa mga mangyayari sa Great Tribulation upang maantig ka at maunawaan mo ang sasapitin mo at sa gayon makaiwas ka sa paraang ipinahayag ng Diyos ngayon kaysa sa abutan ka pa. Kaya iintayin mo ba? Maaari sabihin mo, iintayin ko na lamang, dumating ang Great Tribulation, doon ako mananalig kay Jesus. Tandaan mo ito, sinabi ng Biblia, marami ang malilinlang ng Antikristo. Ngayon ka inanyahan ng Diyos sapagkat kapag dinatnan ka ng Great Tribulation, malamang mapapahaba ka rin sapagkat sa pagtanggi mo ngayon ay pinili mo na rin na malilinlang ng Antikristo. They will believe a lie. Yan ang mangyayari doon, sinabi during that time. Pababayaan ka na ng Diyos ay iyong desisyon tungo sa kapahamakan. Kaya gusto mo ba ang ganon? Magdesisyon ka, kaibigan. Mananalig o sasalungat. Mga kaibigan, nawa ay naliwanagan kayo kung ano Great Tribulation. Abangan natin ang tungkol sa trumpet judgment sa susunod na video. God bless you and may you pray and ask God to save you in Christ Jesus' name. Amen. Bye.